welcome back to Nebula Night, your go-to spot for chismis, real talk, at kung ano-ano pang hanash sa life. I am Pearl Krisha Tabalia, and today's episode is super relatable. We are talking about social media and how it affects the way we talk, connect, and interact with people around us, sa bahay, sa school, at sa buong community. Pero bago ang seryoso mode, ito muna. Pag family dinner na, ilan sa inyong yung may cellphone na nakapatong sa mesa? Be honest, at least isa yan. O baka buong tropa. Social media is everywhere. Minsan useful, minsan sabaw. So ayun, we're diving into how media helps or messes the way we communicate with the fam, classmates, teachers, and even kapitbahay mo. And of course, I won't be doing this alone. Kasama natin today ang mga kaibigan ko from Davao Oriental Regional Science High School. Give it up for Josh Makadagat and Marlo Kaintapa. Hi! So, kumusta naman kayo lately? Ayos lang naman. Still breathing, still learning, still growing through convos and connection. Connection. Quick throwback. Growing up, ano ba yung dream job niyo? Ako dati, psychologist. Kasi gusto ko yung vibe na ako yung go-to for advice sa tao. Kahit minsan ako rin yung maraming problema. Ano? Okay. Ako naman, engineer. Kasi mahilig ako mag-ayos ng mga gamit. Kahit minsan mas madalas ko pa silang masira. Pero ngayon, kami ni Marlo, parehas na kaming in love sa research dahil sa RS. For real, for real. Mas gusto na namin yung research ngayon. Baka nga magkakulab pa kami eh. Collab sa research? Or something more? Ay, may chemistry na agad. Pero speaking of research, let's get serious for a sec. Ang galing, no? So dahil ba sa environment mo sa school kaya ka nag-publish ng book? Yes. Pero hesitant ako at first. Kasi kanang feeling ko kulang pa yung data. Pero thanks sa support ng aking mga sa school, sa teachers, sa aking mga friends, at syempre sa pamilya ko, ay na-push ko na umano na ang research tapos i-publish to. Tapos kaning murag na ano ko na ko sa kuha ba na thankful ko sila mga encouragement ng mga words lagi na ingon sa kuha. Nakaka-inspire naman. Now, let's talk real. Paano mo nakikita na naapektuhan ng media ang communication sa pamilya mo? For me, dako lang siya impact. Pero sa positive side, kay mas dali din may kaning kumustahan. Like for example, ako mama nasa work. So, isa no ka chat sa akong mama kay nanay connection dayon no. Tapos samot na kaning naay mga urgent na mga kailangan or mga family updates. So, isa lang ka chat, okay na tanan. Pero usahay kay ano siya kanay murag nakambyan na mo mga actual na mga bonding moments. Because kaning for example, kaon na meron tapos tanan na like cellphone tapos naka-scroll na tanan. So, na siya game, nabot siya loss. Sobrang relate. Paano naman sa school? Nakakatulong ba o nakakasira din? I think it's mixed. Because media helps a lot of students sa pag-aaral nila. Kagaya ng mga assignments nila, Google Drives, emails, lahat yun napapadali ng media. Kagaya ng mga projects, announcements, no problem. Pero, tinitake advantage ng mga student ang media, kagaya ng paggamit ng ChatGPT or mga AI. Imbis na mag-isip at matuto, ay mas sinushortcut na lang nila ang paggamit ng social media. Kaya masasabi ko na
mix. Oo nga, yung Control-C, Control-V, culture real na real. Parang sa love life din. Ayaw na ng effort, gusto instant. Copy-paste na lang ng I love you, kahit hindi naman galing sa puso. Sa community, like neighbors, friends, sa school, or even online spaces, ano ang observation niyo? Sa community, it's like a bridge and a wall. Bridge siya kasi madali lang yung pagsasend ng mga information. Kagaya nga yung sinabi niya kanina na mas madali na siyang makapag-chat sa kanyang mama. At mas madali na rin tayo makapag-share ng mga information sa isa't isa. Wall siya in the other side kasi parang people tend to use media more kaysa sa libang sa kanilang sa totoong buhay. Kasi kahit na magkapit-bahay kayo, parang rin kayong strangers. Kahit na nag-heart react kayo sa post, pero wala lang man hi sa labas ng bahay. At kahit na love mo siya sa social media, parang seen lang kayo sa in-person. Oh, that's true. Parang connected pero disconnected minsan. And syempre, may dark side rin. Like cyberbullying and online hate. Anong take niyo doon? Totoo, balikan na. Diba may dark side rin like cyberbullying o online hate? So, anong take niyo doon? Sakit kasi siya because cyberbullying affects real persons, not just username. Because naman yung mga bata karon na mga teens na maapektuhan dito sa cyberbullying emotionally. So, tapos sila po kayo, di sila nagaingon sa ilang mga parents or sa school. So, important yun siya. So, important yun na dapat naatay kaning safe space for conversation. Mapa-online man or offline. So, overall, media is like a double-edged sword. Depends how we use it. Exactly. Because media can be used to make stronger connections or break them. So, narigid sa ato kung saan ito paggamit sa social media. So, dapat with awareness, responsibility, and a heart. And that's it for today's episode of Nebula Night. Sa panahon ng unlimited data at limited attention span, piliin mo pa rin yung taong kausap ka, hindi lang ka-chat. Kaya next time na mag-dinner kayo, iba muna yung cellphone. Baka kasi yung real connection nasa tabi mo na, hindi sa notification. Catch you next time for more Hanash, Hugot at Halakak dito lang sa Nebula Night. Kung saan ang chika ay astronomical, pero ang realizations masakit pero totoo. Bye mga marites of the Bye. cosmos, stay grounded kahit nasa cloud. Bye-bye!